So, gusto kong gumawa ng video tungkol sa pagpapalakas ng loob. At meron akong nakita na message sa Bible din na shinare nila sa Roman at sinalin sa Tagalog na kaya tulungan natin ang isa't isa at magsalita ng makakapagpalakas ng loob. At huwag niyong hilahin sila ng pababa at maghanap ng mga pagkakamali nila. So, dito naman tayo sa message na to. Anong itatama mo sa tao kung hindi mo nakita ang mali? Or, di ba may mali kaya may itatama? Yun yung sinasabing pagpapalakas ng loob. Huwag tayong mag-deny na kailangan natin to. Hindi to actually negative. Pag talagang ginawa mo yung inner self mo or gumagawa ka ng reflection sa sarili mo, hindi to negative, kundi kasiyahan pa ng espiritu, ng isipan, ng damdamin, at ng physical. Na, wow, meron na naman akong natutunan. Nagiging negative sa taong ayaw pakinggan. Mabigat, di ba? Mabigat pakinggan ang katotohanan. Kasi, kung hindi talaga natin sasabihin ang mali ng mga tao, paano nila itatama at iaayos ang sarili nila? Anong itatama? Anong ibibigay na informasyon? Itatama mo ang tama? Ganun ba yun? Or itatama mo ang blanco? Depende kasi sa information na yun na binigay ng Biblia. Baka ang ibig sabihin nun is yung mga pang-uuyam, yung mga panlalait, pangbabash natin na hindi maganda sa kapwa natin, I mean. Binababa natin yung tao doon. Yung kunwari nakita natin yung taong yun dumaan sa harap natin, yung figure niya hindi natin gusto sa standard natin. Yung mukha ganun. Yung makeup, yung pananamit. Lalaitin natin, ibababa natin. Yun ang ibig sabihin. At sinita pa natin ang mali sa paningin natin. Kung ayaw mo talaga na nakikita yung cleavage ng taong yun, or yung pananamit ng kabataan ngayon na crop top, miniskirt, puntahan mo mismo kaysa laitin mo at i-correct mo. Sa tamang pamamaraan naman. Kasi minsan ang pagkakaintindi ng tao pag hindi maganda rin yung pananalita ng isang tao is control, imbis na correction. Minsan, iba din pagkakaintindi natin sa boses dahil mataas ang boses ng taong yon or mabilis magsalita, parang nagagalit. Yun pala, nagbibigay lang ng informasyon. Nandun talaga sa utak lang natin kung paano natin intindihin. Mindset na sasabi natin. And paano natin tignan kasi yung gusto lang natin kasi ang tinitignan natin eh. Hindi natin view ng more open-minded. Kung sinasabi natin open-minded tayo, wala yung talagang more open-minded na pairalin pa natin yung pagkakaintindi natin sa isang bagay sa paniniwala natin at i-compare sa paniniwala natin na magkakaiba talaga. At andun yun, pagkaka-understanding, patient na rin kasi nawawala na yung patient na rin doon eh. Dahil sa sarili nating paniniwala is gumawa na agad yung utak natin ng speculation na ganun na or judgment. Na kung anong naisip mo is ganun na.